Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media matapos ngang sinampahan ng kaso itong siguting ng norte na ito ay agad naman itong inatake sa puso at agad na isinugod sa hospital. Dito nga natin makikita na talagang karma is real. Ika nga sabi ng maraming netizen na talagang wala nang ang pag-asa talaga itong siguting ng norte na ito dahil talagang kinakain niya rin niya ang mga kabalbalan at kahayupan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Dagdag ng maraming netizen na tama lang ang nangyari kay Kuting ng Norte nang maparusahan naman ito at maramdaman niya ang ginagawa niyang pangungulimbat sa taong bayan. Ngayon nga ay talagang dinapuan na ng matinding sakit itong si Kuting ng Norte na ito at talagang pinaparusahan na nga siya. Dagdag ng maraming netizen na hindi na sila naaawa kay Kuting ng Norte kahit pa matuluyan ito ay wala silang pake. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan dahil nga kasi sa pinapakita ni Kuting ng Norte na ito sa bansang Pilipinas ay hindi na ito nararapat pa na mamuno sa bansa natin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niyo natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay? Yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what, basta yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay. So, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng polboronic. Ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat, kung sino, hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the polboronic video and the authentication. How about that? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila, what's that? Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa kasabwat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Mitch Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpal ko lahat, maglitanya ako and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, Lisa Tanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay addict. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan, by hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo Lisa sa eleksyon. Andyan si Attorney Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam ni Attorney Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni Trump, sabi ko, Bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ahas na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting ahas sa Malacanang. I will do the honor. Diba? Batayan mo lang, Kuting.
Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro kababuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump mag-ano sa inyo. Hindi I mean yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. 'Di ba? Mafia ang dinidil. But tignan natin. Okay? Tignan natin kung ano sa tingin niyo, anong gagawin natin sa mga hinayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Lakindanom, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. So, ano gusto nyo? So, dahil yung mga alay si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, makikita yan, si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic. Ay, nakipag-aliado, nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong papasok na ano na to na gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulboronic ni Bangag, yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward. Kung ngayon pa lang, excuse me, bago pa ma-certify yung ano na yan, electoral votes na yan, okay? Papaano na natin sila? Papaano na natin? Niyan natin, dahil lang. Ipapadala na natin yan kay Trump. Okay? Doon sa mga sa mga palangga ko na undocumented, okay, huwag kayo matakot doon palangga. Ayan, no? Trump has, okay, 277 pa rin. This is 15 minutes ago. Live election updates. Oh, Michigan, nakuha niya rin. Oh, wow. Michigan. Ang galing, Anyway, I don't know kung ano-ano pa mga states. Kumusta na? Can I comment? Ito lang kasi napag-usapan namin tungkol kay Kamala. Actually, pwede talaga ako mag-predict eh. Sabi ko kasi dun sa mga kausap ko na mga Democrats, yung iba, gusto ko pasalamatan yung anak ko na dating Dems. Yung anak ko na dating mga Democrat na mga nabudol, binoto na si Trump ngayon. Actually, I will tell you something. Sabi ko sa kay yung bunso. Sabi ko, hoy, bruha. Sinong boboto mo? Sabi niya, lahat kami ng mga friends ko, Trump na kami eh. Sabi ko, bakit? Okay, eto yung isa sa sinabi. At may mag-agree ako. Sabi na ako, mama, kasi sabi ng mga friends ko, even though American citizen of course, US born yun. Hindi ka na pwede mag-presidente pag hindi ka US born. Pero ito'y galing sa mga bata, at mag-agree ako dito. Mama, napag-usapan kasi namin na pag tinitignan daw nila si Trump, si Kamala na maging presidente, hindi siya magandang, unang-una wala siyang nagawa. Sabi ko, oh my God, nag-mature ka na. Sabi ko, nag-mature na kayo. Sabi ko, kasi kilala ko yung mga kaibigan niya. Pag nakikita doon nila sila Kamala, hindi daw ito representante ng isang Amerikano. Parang ang sabi, representante ng India. Mag-agree kayo? Somehow yun dun yung tingin ko. Sabi niya kasi although US born siya, parang ang nakikita ng majority, although yung mga, wala naman talagang wala naman talagang solid na Amerikano na ang Native American lang yung solid. But kasi when you see Amerikano, di ba, usually puti talaga. Yun ang sabi nila. Sabi sa akin, ang sabi ng mga kaibigan ko, mama, pag nakikita doon nila si Kamala, they can't imagine na magkakaroon sila ng presidente na Indian. But sabi ko, she's not Indian, US born yan. It doesn't matter. Sabi niya. Kaya yun ang sabi ng mga bata, ng 24, 25, they're young. Ang mga kaibigan ng anak ko, ibang lahi yan. Iba-ibang lahi. I mean, iba-ibang mga descent. Meron siyang Russian-American na friend, Arab-American, and these people, these kids, yung nakikita nila. I think the majority of the Filipino people, the majority of the Americans will not vote for Kamala dahil sa nakikita niyang pinoproject niya. Hindi kasi very US ang dating. 'Di ba? Very what? Very tawid sa border daw. Kayo ba? May mga ano ba dito? Yes, she's really an Indian descent. Do you think ko ako US born? 'Di ba? US born tapos tatakbo ko kunyari sa presidente. I don't think iboboto kasi
we have to accept the fact na yung mga, sabihin na natin yung talagang born here na from simula sa mga ninuno nila, like noon pa na they're here like 1700s, 1700s, 1800s. Kumbaga ito yung mga produkto ng mga immigrants from 1600, 1700, 1800. You know, I don't think they will vote like an Indian descent, sabi nga. Yun ang sabi ng mga bata. Yun ba tingin ninyo? Parang nagbaga-agree ako, no? Mag-agree ba kayo? Kasi pag nakikita ko talaga si Kamala, I feel like I will, kung iboboto ko siya, I feel like I'm voting for an Indian president. Hindi nga siya nakapunta sa border eh. Hindi nga niya alam talaga yung sitwasyon ng mga, yun ang mga tumatawid sa border eh. So yun yung sabi ng mga bata. Ha? Yun yung nakuha kong comment. Kaya sabi ko, kaya gusto kong tumaya ng $1 million doon eh. Kaso lang wala lang ako 1 million. Shit, kung tumaya ako ng 1 million mga palangga, I'm $900,000 richer now. But wala eh, walang pera si Lola. Okay? Pull out na sa February, sabi ni Trollbuster, ang EDCA sites. Tapos, koday tayo na si Bangag. I'm hoping, I'm looking forward for a peace, you know, for peace, world peace. You know why? Kasi yung pera namin eh, you know, yung pera ng mga Amerikano, like Filipino-Americans, whatever descent, you know, napupunta lang dito sa, you know, sa mga bangag. Katulad yan, yung mga donation namin. Hindi naman nakakarating sa inyo mga palangga, sa mga biktima ng bagyo. So bilang, hindi lang ako, kung naririnig nyo lang yung mga sentimiento ng mga bata, like yung age ng anak ko, mga 20s, 30s, yung may, mayroong paninindigan or nakikita nyo yung sitwasyon, they are complaining that ang gobyerno ng Amerika nag-spend sa gera, sa Ukraine, sa Pilipinas, o saan-saan pa man, di ba? Diyan sa EDCA na yan. Pero, ang daming nalileft out. Pumunta kayo sa California. Sabi ko nga sa inyo, nung dumating po ako sa California, hindi ako nakakita ng homeless na pupunta ka ng Beverly Hills. Ando doon na sila ngayon. Dati wala yan. Pumunta ka sa mga high-end. Hindi mo kayo makakita ng homeless. Ngayon, mismo doon sa, sa Beverly Hills, kapitbahay na ng mga mansion doon. Disperse lang sila. Yan ang totoo. Mga kababayan. So I'm looking forward to meet, well, ayoko nang paka-ambisyosa, will try my luck, di ba? I'll try my luck. But one thing I want to do, mga darling, ipipresent ko talaga, o isisend ko talaga yung ni Marcos Jr., yung pulboronic talaga niya. Kasi may impact. Alam niyo ba na nonood ang buong mundo sa election namin dito ngayon? Kasi magre-reflect talaga yan. I mean, magkakaroon talaga ng apekto sa bawat bansa, especially sa atin dahil yung ating relationship, US-American, Filipino-American friendship natin, parang Filipino-American Friendship Day. Meron talagang impact yan. We don't know kung ano pa yung mga impact na yun. Pero ang pinaka-visible na impact dito, na i-pull out yung mga EDCA sites. Kasi yan eh. I mean, hindi naman natin kailangan mag-gera eh. Diba? But again, hindi rin natin alam yung mga magiging interest, we'll see. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung plano, ng Trump campaign. But I think Trump will, will protect the American people and world peace. Kasi ayaw niya ng gera, gusto niya business. So let's do business. Sabi ni Raymond, good evening ma'am, ang taas daw ngayon ng Bitcoin. Pagdaog ni Trump, Bitcoin. Actually, alam mo ba meron ako $500 na investment sa Bitcoin. Naging $100 na lang yun. Kala ko nga, talo na ako dun eh. Tingnan ko nga. Okay, tingnan natin ang Bitcoin natin. Meron ako Bitcoin, 500. Ako doon. Mukha nga. Investing. Magkano? Uy! Aba, kanina. Oh my God. Naging plus $283 yung investment ko, ha? Kahapon, lang to. Basta plus 284. You're right. Anong tumaas dito, mga palangga? Tignan nga natin. So, nanalo ako ng 150 doon sa aking tinaya kay Trump. So, may na naman ako. May dagdag. Naman 401k. Okay. Tignan natin. Bitcoin. Crypto. Bitcoin, crypto, di ba? Actually, hindi ko naman naiintindihan tong iba eh.
Taya lang ako ng taya. Bili lang ako ng bili. Hindi ko naintindihan. Basta nagulat na lang ako. May dagdag. Nagulat na lang ako. Talo ko. Ano yun? Mga ganun-ganon. Ito, crypto. Di ba? Bitcoin is crypto. O 100 ito eh. Naging 483. Pero 500 ito. Lugi na to. Kala ko nga maging 0-0 na to eh. Oh my God. Mukhang tumaas nga yung mga stocks. Oh, additional 287 dito sa ano na to, sa record ko. That's good. Good, good. Ang ganda ng business na ngayon. It's whispered to me by Little White Bird. Anong sabi ni White Bird palangga? Lita Ras. Let's do business na lang. Okay? Yeah, ayaw natin ng giyera. Alam mo, kawawa ang Ukraine. Yung mga giyera dyan, mga pangyayari ngayon, kawawa talaga. Kawawa talaga yung mga nangamatay. Kung si Trump ang presidente ninyo, hindi magkakaganyan. Ayaw niya ng ganyan. Wala, nag-elect kayo ng Julianin. So, Miss Marla, pwede ng legit Bitcoin site? Sabi ni Vieja Viajera. Vieja Viajera, actually wala akong alam. Mayroon na akong mga website. Meron akong Acorn, meron akong Robinhood, meron akong Charles Schwab. Yung Charles Schwab ko, nalugi ako doon eh. Yung $3,000 ko, wala nang 1,000. I don't know, hindi ko siya tinitignan. Nalugi ako. Pero sa ibang, doon sa iba, kumita na ako ng bonggang-bongga. So I cannot give you an advice palangga kasi I'm not good at that. Ha, Vieja? So nanguhula lang ako or nagbabasa-basa ako ano kaya maganda o ano yung suggestion. So hindi ko alam. Political advisor ni Trump si PRRD, madalas yan sila mag-usap, sabi ni yeah. We'll see. Oh my God, this is so exciting mga palangga. We're sick of nonsense to what.com ni Tambalos. So, hindi ko na pinanood yung hearing nila kanina. Alright? Ton. Pero, ang nakikita ko talaga dito, malaking magiging impact nito sa atin sa Pilipinas. At, malay nyo, pag na-present na natin kay Trump yung polvoronic video, baka hudyat na yon para matanggal si Bangag. Di ba? Kasi pinagmamalaki ni Lisa yan eh, ni Lisa Tanas, na malakas sila sa Amerika. Tignan natin, pinagyayabang na yan behind the scene, na malakas daw sila sa Amerika nung sila ay pumasok. Tignan natin kung malakas pa rin sila kapag si Trump na ay, na upo na si Trump. Sabi ni Tess, mag-resign. Tess Didoro mag-resign daw si Bangag. Well, dapat nga kayo na ang ano niyan eh, kayo na ang gumawa ng paraan. Marilyn Alicando, paano na yung EDCA? Well, we'll see kung anong mangyayari. Over here, we're 11,800 total viewers. Thank you mga palangga. So ngayon, tignan natin kung may update. Dapat mag-ingat si Trump kasi baka gurgurin siya. Alam mo naman yung mga bangag, mahilig talaga silang manggurgur, di ba? Buti na lang hindi nila nagurgur si Trump. Ganon sila ka-eager manggurgur, you know? Kaya di ba muntik na magurgur si Trump dahil talagang alam nila na mananalo eh. Yan natin makita. Alam nilang mananalo. Oh, by the way, ngayon, may iba na lang ako. Kumusta na dyan? Tignan mo, yung ginagawa kay Inday Sara. Ang ginagawa kay Inday Sara, tignan mo yung kanyang mga spokesperson, yung mga officials niya. I forgot, you know, wala sa akin yung data. Pero, di ba, mayroon silang, tignan lang natin. May nag-send sa akin kanina. Busy-busy ako kanina, mga palangga. Yung tao ni Inday Sara. Okay? Na umalis, na pumunta ng Amerika. Sinasabi nila na ini-invade o iniiwasan yung WAD committee na yan. My God, this bulok na gobyerno ni Bangag, yang si Tambaluslos na yan, nasangkot sa bribery. Sabi ko nga yan, dapat talaga kung may capital punishment na jitay, dapat talaga ginijitay na yung mga yan. At I'm glad din, at least kahit na mga palangga, okay, mga kababayan, kahit na dilubyo ang nararanasan nyo ngayon, medyo may mga magagandang pangitain para sa Pilipinas. Nabasa nyo ba itong sulat ng open letter? Kaya itong open letter na ito. Okay, ng mga retired. Open letter of the House of Representatives Congressman Martin Romualdez. Ano yata to? AFP. I hope this is real, ano? Ang sabi dito, kahapon ko pa nabasa pero hindi pa natin pag-usapan.
Ang sabi kay Romualdez, their speaker, Tambaloslos, with the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Yun na nga, sabi dito, lagyan natin yung number 1, with 15.8 trillion national government debt as August of 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.3 trillion budget for 2025, a 2025 projected supported national revenue of 4.64 trillion according to Finance Secretary Recto, or a deficit of 1.7 trillion. Kasi kahit anong gawin ninyo ngayon, budget, mangutang lahat, shoot lahat sa bulsa ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos, ni Bangag. Sabi nito, ang sulat ng mga AFP retired, use 126 billion from the AKAP of the SWD on a fake people's initiative unnecessarily change the Philippine Constitution. You failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than 2024. Alam mo, aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI EEI Construction costing 1.25 billion. Alam nyo, itong mga AFP, mga retired at mga hindi retired. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pang sulatan nito mga to. Hindi na yan dapat sinusulatan. Not only si Romualdez, si Marcos Jr. Diba? Hindi na yan sinusulatan ng mga putang inang yan. Dahil talagang uubusin ang pera ninyo. And I'm looking forward dito sa pagkapanalo ni Trump ay talagang pag nakita niya ang pulboronic video ni Bangag ay magiging maganda ang dulot sa Pilipinas. I don't know kung anong magiging impact nila, kung tatanggapin ba nila, ano yung magiging reaction nila. We can only hope. Pero I will do my best na makaabot sa desk ng bagong presidente ang pagiging adik ni Bangag Jr. Kailangan nating ipaalam sa kanya na huwag siya makipag-deal sa isang addictus benedictus. Huwag niyang suportahan financially yung mga US aid na to kasi hindi naman napupunta sa taong bayan. Okay lang kung yung mga US taxpayers money ay napupunta sa inyo yung mga donation natin. Kaso lang napupunta sa kanilang sa mga bangag. Tignan mo naman yung 1.5 million US dollars na dinonate namin. Ang dinonate ng EU na total of 6 million for just the year. Anong ginawa? Ano ang ginawa? Binigyan ng tagda-2 yero na kulang pa nga doon sa mga lumalabas na mga pictures, kulang pang panggawa ng kulungan ng aso. Ang ibinigay sa inyo mga taga Bicol, mga taga Batangas, Calabarzon, maawa kayo sa sarili ninyo. Dapat ipinera na lang yun Imagine mo, bibigyan mo ng, at saka binigyan nila based on their, kumita pa yung pinagbilan ng hardware na yun Sinong pinagbilan ng hardware na yun? Baka kumita pa yun. Nag-mark up pa. Yung perang yun, magkano yung putang inang yero na yun? Kung ibinigay na lang sana na cash, wala pa yata, doon may mag-estimate na mga palangga. Mga magkano ang value nun? May 2,000 ba yun? Magkano yung yerong kapiranggot at 2 pirasong yero at isang plywood? 2 yero, 2 plywood, tapos isa kaputos na lansa. Mga magkano yun? Kumita pa hardware nun. Ay, Agent Morales is here. He's here. Cathy, andito kayo lahat. Thank you palangga. 5K? Kasi bakit ganon ang ibibigay mo, plywood? Hindi mo nga alam, baka gusto lang pala nung kawawang na biktima, gusto lang muna niyang trapal. At least yung trapal muna temporarily kasi gagawa siya ng yero, ganyan, yero at saka ganon, kulang. Wala pa siya pambili. Hardware daw ni Saldico, sabi ni Palangga, yung putang inang yan. Dapat managot yung hayop na yan. Sabi ni Lucky Parker, agree daw siya na ibigay natin kay Trump. 2,500 lang yun, sabi ni Dwight. 600 daw yung makapal na yero, 900 yung makapal na plywood. So 6,612 plus 122, mga 3,000. Sabi mo ng 3,000 para safe. 600, 400. Bakit kaperaso lang? Natawa ako ang liit ng iksi. Yun nga, ang liliit.
Nakita niyo yung pagtrato sa inyo? Tapos, it's obviously, mga kababayan, photo op. Pinapila kayo doon, nakatayo yung mga tao. Nakita nyo, nakasalansan ang mga putang ina. Nakasalansan doon yung yung dalawang yero, dalawang plywood, tapos nakatayo yung ina-exploit talaga nila. Nakatayo yung mga tao. Kawawa. Alam mo, malungkot yung itsura ng mga tao. Walang namang ngumiti doon Nakaganon yung yung lalaki. Di ba? Ganun kayo kawawain. Kaya talagang natin yan. Isumbong natin yung hayop na yan, pagiging addictus benedictus para hindi makipagkaibigan si Trump dyan. Sabi ni Trump, tanggalin na yan. Palit yung Duterte, yung anak ng kaibigan ko. Why not, di ba? Dalawang tigkalahati daw yung ibinigay na sabi ni Marcy, personal mong ibigay kay Trump. I wish makalapit tayo palangga no? Wag na tayo pwede naman tayo mag-ambisyon, pero we'll try our best. I'm not saying na siguradong ma-meet ko siya, but I'll try my best by hook or by crook, mai-forward natin yan. Pupunta tayo sa sa bahay niya, puntahan natin siya. Di ba? Binili kasi nila ng pulburon, sabi ni Palangga. Correct. So anyway, mga kababayan, ito yung nangyayari ngayon dito sa Amerika. May konting linaw tayo. Na ang Pilipinas hindi maisasalang sa giyera. 'Di ba? I hope hindi talaga. Kasi yun yung gusto ni Bangag. 'Di ba? Yan ang gusto nila dahil may pera sa giyera. Pwede ka naman magkapera through business May giyera sa kalamidad. May pera sa kalamidad. Tignan yung mga ginagawa sa inyo, yung mga USAID hindi talaga napupunta sa inyo. Kawawa talaga kayo. So I hope sa next pag-transition ng panibagong gobyerno dito ay talagang makatulong sa hindi pagsali ng Pilipinas o hindi pagsuporta ng Amerika para makipagbanggaan sa China. Di ba? Kasi matapang si Bangag dahil suportado siya dito Hindi naman magtapang-tapangan yan. Nasasalang sa bang-bang-bang o makikipag-anuhan daw kunwari sa China. Di ba? Makipagtapang-tapangan ng hayop niya na parang kapag nagsalita siya, akala mo ang tapang. Pero doon lang sa simpleng kalamidad, hindi siya makapag-isip ng tama. Hindi anong gagawin natin? Di ba? Yan ba ang matapang sa gera o sa anumang laban? Simpleng problema, not really simple. Problema kung paano sana pinagandaan na hindi kayo dalubyuhin dyan, hindi niya kaya. Tapos ang ginagawa sa inyo, katawa-tawa lang kayo. Pupunta sa dyan para magpa-picture-picture lang, para kunwari ginagawa niya yung tama. Mahawa kayo sa mga sarili niyo palangga. Huwag kayong magpakontento lang sa 2 yero, isang pako or something, isang baso na pako, kaluoy man. Bagyo nga, hindi kaya, sabi ni Iti, gyera pa kaya? Tama. Pag wala ng EDCA, baka magkodita na para mapalis na si Bangag, sabi ni Nin. You'll never know. Alam mo, ang nakakaalam naman dyan, mga polis at military, nasa kanila naman yan Diba? Alam mo, ito ang napansin ko. Kayong mga polis, kayong mga military, ito nakikita ko sa mga balita, yung mga pinapakita. Kapag may Amerikano, not only Amerikano, ibang lahi, pag may mga, tawag dyan, yung mga drilling, balikatan eklabush. Nakita nyo ba kayong mga polis at kayong mga sundalo? Para kayong baw na baw sa ibang lahi. Parang, sir, yes, sir. Kaya kayo minamaliit, kaya tayo minamaliit. Whether US, whether EU, whatever kung ano man lahi. Nakita nyo mga balikatan eklabush like Australian forces, European forces, US forces. Tama ba ako? Yung ating mga pulis, grabe parang naging, inferior yung nila, yung status nila na parang bilib na bilib kayo sa ibang lahi. Na parang, yes sir. Di ba kasi nga naman, yung mga sundalo, walang maipagmalaki. Kasi yung boots nila, sira-sira. O wala silang, ang baba. Nalulungkot ako pag nakikita ko yan. Parang dapat ang Pilipinong sundalo o ang pulis na matino, taas noo kayo. Kasi hodang US forces yan, kasi hodang Australian forces yan, EU yan, itaas nyo. Huwag kayong parang lulumo.
Yes, sir. Okay, how to do this? Nye, 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 nye. Kaya kayo, tuta, masyado kayong bilib sa ibang lahi. Ako, sa totoo lang, dito sa ibang mga bansa, pag ako kinakausap ng ibang lahi, whatever lahi man yan, Pilipino ako, itim na itim ang buhok ko ha, excuse me, wala pang kulay yan. Hindi ako nagpapakita na, okay. Excuse me? Nakadilat ka agad yung mata ko. Parang handa sa gera. Diba? Hindi ka dapat pwedeng magpakita, okay, baw ka lang ng baw. Huwag kayong ganyan, mga sundalong, mga polis, mga sundalo at mga polis. Huwag kayong magpapakita. Kaya tayo laging, mga polis ng Pilipinas, bibigyan mo lang yan ng bribe. Tapos na yan. Yung general na yan, si Browner, bibigyan mo lang ng bribe. Ay, ang putang inang si Marbil na yan, tignan mo, yung hayop na yan. Imagine mo, saan ka nakakita ng ng PNP chief na sasabihin na nagdodroga, nagpupulburon ay hindi adik, kundi kailangan nilang tumira kasi kailangan nila mag-extend ng oras. Kasi ulitin natin, dahil